Good morning mga kalaiko, mga kamen of St. Joseph, mga kapwa ko Katoliko at ganun din yung mga kasama natin sa CFD. No? Kahapon biglang may kumakatok sa aming pintuan. Alanganing oras, akala ko siya pipi. Kaya latsada. No? Kaya naghahalap agad ako ng, ng pambayad. Baka mamaya may biglang may dumating. Hindi, libre pala. Nagbibigay ng libreng babasahin. Eto, basahin pa ba natin to? At yan po ang ating pag-uusapan. Alam na this. Paano natin haharapin ang mga taong kakatok sa ating pintuan upang magbigay ng ganitong kompleto na ang kanilang layunin ay magpahayag di umano ng salita ng Diyos. Paano natin haharapin ang mga Jehovah's Witness, born again, o sino pa mang mga anti-Catholic o sabihin na natin mga Protestant? Yan ang ating pag-uusapan mga kalaiko. Okay lang ba sa inyo? So, alam ko lahat tayo ay nakaka-relate dito at lahat tayo ay nakatok na. Pero minsan sa ating buhay ay hindi tayo nakapalag kasi takot tayo sa Biblia. Di ba? Talaga naman, real talk. Nung araw, karaniwan sa Katoliko yan. Pero ngayon, bilang Katoliko, hindi na tayo natatakot dyan dahil alam natin ng salita ng Diyos ay sa atin. Sabi nga ng unang Pedro 3:15, always be ready to give an explanation, but do it with gentleness and respect. Unang approach, huwag agad-agad po makipagdebate, huwag mainit agad, huwag kontra, huwag agad sermon, huwag argumento. Makinig muna tayo. No? Pwede natin sabihin, salamat po sa pagbabahagi, Katoliko po ako, at mahal ko rin yung Biblia. Sa puntong ito ay bababa na po yung kanilang depensa. Ikalawang approach, itanong natin ang tamang tanong. Ano ito? Sino po ba yung nagtatag ng iglesia? At sabihin natin ng mahinahon, maaari po ba nating pag-usapan kung sino yung nagtatag ng tunay na iglesia? Latag natin, Mateo 16:18. Ikaw ay Pedro at sa batong ito itatayo ko ang aking iglesia. Isang iglesia, hindi marami. Hindi sinabi ni Jesus mag-establish siya ng maraming iglesia pagkatapos ng 1,500 years. Diba? Ikatlong tanong, ikatlong approach. Ang Biblia ay may pinagmulan. Alam natin yan. Kapag sinabi nilang Bible lang po yung basihan po namin, edi pasukan natin, maaari natin itanong, kung ganon, sino po ba yung nag-compile ng Biblia? Maang-maangan no? Latag natin, unang Timoteo 3:15, the church is the pillar and foundation of truth. Hindi sinabing Biblia lang ang haligi ng katotohanan. Malinaw na sinabi dito, ang iglesia ang haligi. Ikaapat na approach, authority issue. Tanungin natin sila, sino ang may authority na magpaliwanag ng scripture? Latagan uli natin sila. Ikalawang Pedro 1:20. No prophecy of scripture is a matter of private interpretation. Kaya nagkakawatak-watak yung mga maraming sekta, no? Dahil sa sariling basa, sa sariling unawa, sa sariling paliwanag. Ikalimang approach, hindi lang Biblia, may tradition po. Ikalawang Thessalonica 2:15. Hold fast to the traditions you are taught, whether by word of mouth or by letter. May written, at ito yung Bible. May oral yung tradition. Parehong galing sa mga apostol. Kaya nga sa panghuling paalala po, mga kalaiko, isipin natin hindi tayo nakikipag-argumento, hindi tayo nakikipagtalo. Ang goal natin lagi ay maghasik ng katotohanan sa puso nila. Kung ayaw nilang makinig, sabihin na lang natin, salamat po. Ipagdadasal po namin kayo. Sapagkat ayon sa Roma 12:18, if possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Okay? So bilang Katoliko, hindi tayo anti-Bible, hindi tayo takot makipag-usap dahil ang pananampalatayang Katoliko ay biblical, apostolic, at historical. Ang totoo, hindi natin po tinatanggihan ng Bible na dala-dala nila. Tayo ang nag-iingat nito. This is your Laiko Talk, Manny Lumibaw. May be lighted with truth and loving kindness. Veritas Caritas. With truth and loving kindness. Laiko Talk.